sa banal, dakila, nag-iisa at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoon Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay muling bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang numero 62 sa atin pong mga himnaryo. Sa pagsinta ng Diyos, sinugo sa atin si Jesus, upang tayo'y makatubo sa salang gumapos. Pagpapala niya'y tanggapin, at tayo ay palalayain sa ating sala na umaalipin, ay kaniya tayong aagawin. Si Kristo Jesus lamang ang dapat paglagapan. Inilang pagsalingga ng Diyos na lumalang. Pagpapala niya'y tanggapin, at tayo ay palalayain sa ating sala na umalipin, ay kaniya tayong aagawin. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad ng mga utos, katunayang pasasakop sa poong kay Jesus. Pagpapala niya'y tanggapin, at tayo ay palalayain sa ating sala na umalipin, ay kaniya tayong aagawin. Pakikinig at pagtupad ang siyang magliligtas, hindi yaong tumatawag at di gumaganap. Pagpapala niya'y tanggapin, at tayo ay palalayain sa ating sala na umaalipin, ay kaniya tayong aagawin. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Hesukristo
Awitin po naman natin ang 186 sa atin pong mga himnaryo. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabahagya, kapatid gumising na. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Mga tunay na mamahala sa atin ang iliwanag na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda salubungin, si Jesus ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristong mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Patuloy po nating luwalhatiin ang marilag na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 72 sa ating mga himno. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daang tinubos ng Diyos, dahilan sa dugo ng kordero, sa sala'y tinubos niya tayo. Si Jesus ay laging tumatawag, aral niya ay ating itanyag. May lugod Tayo'y magyakap-yakap, lumakas sa matuwid na landas.
Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin, purihin, luwalhatiin, biyaya't pagliligtas sa ating nagugubiling sa salay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa kaitaasan at pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gaindi ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan.
Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ang lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa ating sariling mga sambahayan, charity begins at home. Sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay, bumabati po kami sa inyong lahat at higit na nga po sa ating mga kaibigan na walang sawa na patuloy na nakikipag-aral sa atin ng mga banal na salita ng Diyos na lipos ng espiritu at ng buhay. At binabati natin ang lahat ng ating mga kapwa-kapatiran o mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Una na nga po sa ating inang bayan sa Pilipinas, at ang marami po ay naroroon sa mga ibayong dagat. Sa Huwebes po ng gabing ito, Hulyo 18, salamat po sa ating amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Niloob po tayo ng Ama na sumapit muli sa ganitong araw at oras upang subukan tayo kung tayo ay nakakalimot sa ating sinumpaan sa Kanya nang tayo ay magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na siya po ay ating iibigin ng buong puso, ng buong buhay at ng buong lakas. Kaya nga po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang naiiba sa lahat ng mga iglesia at lahat ng mga relihiyon sa lupa, na ito lamang po ang mga katipunan ng mga taong tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan, na nagkukusa, na naghahanda, nagtatalaga sa tuwing Huwebes po ng gabi at tuwing araw ng linggo, at gayon din po sa pakikinig ng ating mga banal na aralin, maging sa pagbabasa sa tinatawag na iba't ibang uri ng pamamaraan sa mga banal na kasulatan, gayon din po dyan sa internet, sa YouTube at sa FaceTube, na nalalaman natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus wala pong tigil at walang sawa. Sa abot po ng ating makakaya, ipinapahayag natin, isinisiwalat natin sa buong mundo ang kagilagilalas na kaliwanagan at katotohanan ng Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman, dinala tayo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tulad po sa sinasabi sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, tayo po mga hintil, wala po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, wala tayong Diyos. Pero tinawag tayo sa Kanyang kalooban, at tayo po ay Kanyang ginawang sariling bansa, sariling bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya naman kautangan natin tayo sa loob ng iglesia, atin pong isisiwalat, ating ipapahayag, makikisama tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tutularan natin ang Iglesia ng Diyos na mula doon sa Jerusalem ng Hudiya. 2:14 ng unang Tesalonika, ang mga pamamaraan at pamamahayag na kanilang ginawa hanggang kanilang mga kamatayan, yun din ang ibig ng Panginoong Hesus, na atin pong magawa at magampanan, at tayo Kanyang palalakasin. Lahat ng bagay ating magagawa dahil kay Jesus na nagpapalakas sa atin, Pilipos 4:13. Kaya naman po, wag na tayong magbigay pa ng anong pamang kadahilanan, lalo na nga ngayong napakalapit na ang Kanyang ikalawang pagparito. Wag nawang mangyari
nagagawa pa tayo ng mga pagdadahilan para hindi tayo makasamba, hindi tayo makapagbasa, hindi tayo makinig sa kanyang mga banal na mga palatuntunan. Sa Huwebes po ng gabing ito, tayo na po. Huwag nating ikahiya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kahit na tayo kakaunti. Kahit na tayo pinag-uusig, kahit na pinagtatawanan tayo, anuman ang marinig natin, hindi naman tayo ililigtas ng mga tao na yan eh. Walang tao na makapagliligtas sa kaluluwa ng isang tao. Ezekiel 14:14. Ang ating mga gawa, kung sinusunod natin, ang mga napapakinggan natin, yung gawa na pagsunod na tinatawag na katwiran natin, ito ang magliligtas sa atin sa impyerno. Kaya pabayaan niyo yung mga tao na yan. Sila nga mismo, hindi nila natitiyak ang kanilang kahihinatnan eh. Pero tayo, natitiyak natin kung saan tayo patutungo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. At muli tayo po ay maninikluhod muna sa pangalan ng ating dakila at banal na Panginoong Diyos, na ating Panginoong Hesukristo. Magpapailang lang muna tayo ng ating sama-samang mga tinig na sumasamo, nakikiusap, lumuluhog, pumupurit, sumasamba sa kanyang banal na pangalan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha, kapung kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan, nag-iisa kapung Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito sa aming mga buhay, muli mo pong masisilayan ang bawat isa sa amin, sa loob po ng aming mga dampang tahanan. Bagaman kami po ay nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, hindi po namin ikinahihiya na kami tawagin mo po sa iyong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba, nangangayupapa kami sa iyo pong kabanal-banalang harapan. Ipinaaabot namin muli sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga nakalipas na mga araw. Nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan. Patuloy mo pong binibigyan kami ng magagandang kapalaran. Pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, ipinagpapasalamat namin, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob sa aming mga buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri namin ang iyong napakamaluwalhati at pangalan mo pong Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman mo po kung paanong pamamaraan isinakabuhayan namin ang mga araw, buhay, kagaling at kalakasan at mga kapayapaan na ipinaranas mo po sa amin. At kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala, kung hindi pa namin naaabot ang lalong pinakamatataas na antas ng buhay Kristiyanong ibig mo pong aming maisakabuhayan, ituring mo po na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak
Huwag mo sanang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami pakainin ng iyong mga banal na aral. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Amang banal, hindi namin kailangan na kami pagkalooban mo ng mga kayamanan, ng mga kapurihan at mga karangalan, na hindi po namin madadala kahit na sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin, Ama naming Diyos. Una po sa lahat, daragdagan mo po, patitibayin ng lubusan ang aming mga pananampalataya. Panatilihin mo sana kaming nakapanunuluyan at nakatira sa loob ng iyong banal na tahanan, na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong banal na dugo sa bundok ng Kalbaryo. At hindi lamang kami, Ama, kung hindi idinadalangin din namin, maging ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, at ang aming mga kaibigang kasakasama naming nakikipaglingkuran sa iyo. Tulungan mo rin po sanang matanggap kanila ng buong pag-ibig, at sila man ay mabautismuhan sa iyong banal na iglesia, at tulungan mo po ang lahat ng iyong mga tupa na nangangalat sa iba't ibang dako ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Idinadalangin namin silang lahat sa iyo, Ama, na sana'y pagkalooban mo po ng lubos na mga pananampalataya at mga pagkakilala. Ikaw po ay kanilang mapanindiganan, maipahayag naming lahat ang iyong banal na pangalan, kung baga maaari sa mas maraming mga tao ng sanglibutan. Ama, ipahintulot mo rin po, idalangin namin ang aming mga kalagayan, ang aming mga lupang pangangatawan. Hihipuin mo po sana kaming lahat sa araw-araw. Aman Diyos, bibigyan mo kami ng kalutasan sa lahat ng aming pang-araw-araw na mga suliranin sa buhay. Bibigyan mo rin ng kagaling at kalakasan ang aming mga lupang pangangatawan. Higit na nga ang maraming sa amin tumatanda na, nanghihina at nalalapit na sa hukay ng aming mga libingan. Una na nga ang iyong hamak na lingkod, gayon din po ang aking kabyak si kapatid na Rosita, si Prospero, si Glenda, si Concepcion, si Florito, si Robert at Mercedita, gayon din, Ama naming Diyos, si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna. Tutulungan mo rin po si kapatid na Adelino at Expectacion. At ang lahat po ng aming mga anak, mga mahal sa buhay, mga manugang, mga apo, na mayroong pang mga kabataan. Hindi mo rin po silang lahat iwawalay sa iyong banal na paningin. Manapay iingatan mo po at pagpapalain din naman, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Iingatan mo rin po ang mga anak ni kapatid na Expectacion Valencia, si Daniel at si David Valencia. Tutulungan mo rin po si kapatid na Abner at si Enrico, si Shannon at si Annalira na mga anak ni kapatid na Abilino Gonzales Jr. Hindi mo rin po pababayaan si Jacob Gonzales, si Bayan Guanson Gonzales. Kahahabagan mo po si Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si Pido at si Victoria Marangques. Lalong-lalo na po ang banal si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, na sila po ay nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan, naghahanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Papatnubayan mo rin po, Ama, silang lahat. Ipinakikiusap namin. Loobin mo po na sila'y magkaroon din ng kapayapaan, ng buhay, kagaling at kalakasan, at mapalayo sa mga masasamang tao ng sanglibutan. Ama naming Diyos, at ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian,
Sa araw at sa oras na ito'y ikikiling mo rin po ang iyong paningin sa mga bagay na ito, Ama. Iyo ring ilalayo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, patnubayan mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na lingkod. Kasangkapanin mo po na tulad sa isang mabuting kasangkapan. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Papaghariin mo po sa kanya kung ano ang kalooban mo sa langit. Ito po ang kanyang maipahayag at walang taong sino mang makahadlang. At kung mapakinggan ng kinauukulan, tanggapin nilang walang pag-aalinlangan, ikaw nga ang aming Diyos, ang nag-iisang Diyos na buhay, ang aming dakila at banal na tagapagligtas, na sa pangalan mo pong Kristo Jesus, lahat po ng ito'y aming hinihiling at iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang pinagpipitaganan po naming mga kapatid, mga mahal sa buhay at mga kaibigan, tayo po ay magpapasimula na ng ating pagsamba sa Huwebes po ng gabing ito. Ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan, higit na nga ang ating mga pakikinig at ang ating mga puso para tayo po ay lubos na maaralan at maturuan ng ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. At ang banal na paksa po sa aklat po ni Ebanghelista Mateo sa kanya pong kapitulo 24 at bersikulo 14, ganito po at ating pakinggan. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon, darating ang wakas. Dito po sa ating paksa, meron pong ipinakikilala na ipangangaral. Kung ano ang ipangangaral, ito po ang ebanghelyo ng kaharian. Una sa lahat, alam po natin ang ibig sabihin ng ebanghelyo. Sa Ingles yun ang gospel. At ang gospel, good tidings, mabuting balita, mabuting mga salita. Ebanghelyo, ipangangaral. At ang ebanghelyong ito daw po ay pag-aari ng kaharian. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Alam natin kung sino talagang may-ari ng ebanghelyo o ng gospel ng mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ito ginawang paksa para matutuhan natin alin ba yaong kaharian. Na tila baga yun ang wika nga may-ari ng ebanghelyo o ng mabuting balita o ng gospel. At kung saan ito ipangangaral, ito po ay ipangangaral daw po sa buong sanglibutan. Ang ibig sabihin, lahat ng bansa at lahat ng kaharian sa lupa, ito po ay mapapakinggan nila, mga kapatid. At kung ito ay dumating na sa lahat ng bansa, tatandaan po ninyo, ipangangaral sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi naman sinasabing tatanggapin ito ng lahat ng bansa. Hindi naman sinasabing sasampalatayanan ang ebanghelyo ng lahat ng tao sa buong lupa. Hindi po. Makakarating, mapapakinggan sa buong mundo. At kung mangyari na yaon, kung magkagayon, darating ang wakas. At ang tinutukoy dito,
Yung wakas na yon, katapusan ng sanglibutan, at yon po ang tatak ng ikalawang pagparito, araw ng paghuhukom. Napakarami po ang mga tao hindi ito naiintindihan. Napakarami pong relihiyon na nagsasabing mga Kristiyano, pero hanggang ngayon po hindi pa nila ito nauunawaan ng puspusan. Tingnan po natin sa ating tinatawag na mga pag-aaral kung papaanong ito po ay liliwanagin sa atin ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Una po sa lahat, alin nga po baga ang ipangangaral na ebanghelyo ng kaharian? Alam naman natin, iisa lang naman ang ebanghelyo, the Gospel of Christ, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, at kung saan makukuha, kung saan mababasa at mapapakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon, wala pong iba kung hindi sa tinatawag na mga banal na kasulatan. Kaya nga sa Isaias 34:16, inyong basahin, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ang Panginoon po may-ari ng aklat na ito. Isa man hindi mangangailangan o magkukulang, hindi kailangan ng kanyang kasama, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Sa makatwid, ang ebanghelyo yung nakalagay sa banal na kasulatan. At ito po pinatunayan ng Panginoong Hesus, 5:39, pinatunayan niya na ang kasulatan, ito ay talagang kanya. Siya ang gumawa. Siya ang nag-utos, siya ang nagpisan-pisan nito. Bakit po? Ang wika ng Panginoon sa Juan 5:39, inyong basahin sa mga banal na kasulatan, sapagkat inaakala ninyo na dito sa Biblia, mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Sa amin po, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa atin, natutuhan ko kung sino ang Kristo. Siya po ang Ama, siya po ang Anak, siya po ang Espiritu Santo. Natutuhan ko si Kristo ang Panginoon, ang tagapagligtas. Siya lamang ang Diyos na dapat sambahin, luhuran ng paa, ng tuhod, paglingkuran ng mga nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Pilipos 2:10. Yan ang natutuhan natin. Yan ang natutuhan namin. Ito ang natutuhan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa Panginoong Hesukristo. Bakit po? Nagbasa kami, nagsaliksik, nagtanong kami, nakinig kami. Saan? Sa banal na ebanghelyo, at natutuhan namin, tama, ang Panginoong Hesukristo. Basahin ninyo ang Biblia. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan sa Biblia, at ito ang magtuturo, magpapakilala sa inyo tungkol sa akin. Napakaganda po. Kaya naman, sa Huwebes ng gabing ito, meron pong dapat tayong liwanagin. Alin po baga itong ebanghelyo ng kaharian na ipangangaral daw sa buong sanglibutan, at pagkatapos katapusan na ng sanglibutan o araw na ng paghuhukom. Buksan po natin ang Mateo 6:33. Alin ba yung kaharian na tinutukoy ng Panginoon na doon naroon ang ebanghelyo na ipangangaral? Buksan natin. Mateo 6:33. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito ang kinukuha natin. May utos ang Panginoong Hesus. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ayan po. At ang kanyang katwiran, alam naman natin kung ano ang katwiran. Ano ba ang matuwid?
7:12 ng Romanos, ngayon nga, ang utos ng Diyos ay banal, ang utos matuwid, katwiran, ang utos ay mabuti. Sa makatwid, hahanapin natin yung kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos, nandun ang kautusan ng Diyos na katwiran ang ibig lang ipakilala. Sa makatwid, meron palang kaharian. Tama ang Biblia, ipangangaral ka ang kahariang ito, ang ebanghelyo ng kahariang ito. Ipangangaral yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos na naroon ang mga kautusan ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Alin ba iyang kaharian na yan? Kapag sinasabing kaharian, yan po grupo ng mga tao. Halimbawa, kaharian ng Saudi Arabia, yung buong Saudi Arabia, ang lahat ng tao ron kaharian ng Saudi Arabia, ng mga Arabo. Ano ba ang pagpapakilala ng Panginoon tungkol sa ipinag-uutos niya na hahanapin natin na kaharian? Ito po baga grupo rin ng mga tao na pag-aari, mga kapatid, halimbawa ng mga Arabo na binanggit kong halimbawa, kaharian ng Saudi Arabia, pag-aari ng mga Arabo, pag-aari ng bayan ng Saudi Arabia. Buksan natin ang unang Pedro 2:9. Datapwat kayo, ito po si Pedro Apostol. Merong tinutukoy, marami kayo. Datapwat kayo, isang lahing hirang, isang makahari. Isang makahari. Sa makatwid, kaharian ito. Pagkasaserdote, hindi lang basta makahari. Pagkasaserdote, priesthood. Ang ibig sabihin, ito'y grupo ng mga nangangaral ng mga salita ng Diyos. Pagkasaserdote, bansang banal. Ayan, tinutukoy na po. Bansa na ito, country, nation. Bansang banal, bayang, sino may-ari? Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sa makatwid, kung yung kaharian ng Saudi Arabia, lahat ng mga taong naroon, mga kapatid, kumakatawan sa kaharian ng Saudi Arabia, pag-aari ng mga Arabo, merong ipinakilala si Pedro. Makahari. Kaharian. Pagkasaserdote. Ibig lang sabihin, mga banal, mga kapatid, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Napakaganda po. Sa makatwid, merong grupo, may kaharian ng Diyos na ito nga ay pinag-uutos ng Panginoon. Hanapin natin muna ang kaharian ang kaharian na kanyang pag-aari dito sa lupa. Ano ba ipinakikilala ni Pedro tungkol sa mga taong naririto sa kaharian na ito na pag-aari ng Diyos? 2:10 ng Pedro din, unang Pedro. Nang nakaraang panahon, hindi kayo bayan. Dadapwat ngayon, bayan kayo ng Diyos, na hindi kayo nagsipagkamit ng awa. Ngunit, ngayon, nagsipagkamit kayo ng awa. Nung araw pala, itong mga taong ito, hindi pala anak ng Diyos, hindi pala bayan ng Diyos. Hindi pala makaharing pagkasaserdoting pag-aari ng Diyos. Sila'y, mga kapatid, hindi mga bayan ng Diyos. At kapag hindi bayan ng Diyos, alam natin kung alin yung bayan ng Diyos. Una-una, ang unang bayan ng Diyos, ang bansa ng Israel. Salaman, yung mga Hudyo. At kapag hindi Hudyo, wala pong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Wala pong pag-asa sa pagbibiyaya at sa katwiran at mga pagliligtas ng Diyos. Sa mga katwid, yan ay mga hentil. Katulad ko, ako'y Pilipino, ako'y hentil. Tayo, mga hentil tayo. Bakit? Hindi naman tayo nanggaling sa kaharian ng Israel o ng kahudyuhan. Sa mga katwid, ang mga taong ito na ginawang bayan ng Diyos, kaharian ng Diyos, hindi mga Israelita. Paano nga po nagkaroon
nitong mga hintil na tinatawag na bayan ng Diyos. Oseas 2:23. 700 taon at 85 ang nakakaraan bago po nagkaroon ng tinatawag na mga talata sa Biblia tungkol dito. Meron na pong hinulaan ng Diyos. Oseas 2:23. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, singular, siya, yung isang bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Napakaganda. Sa makatwid ito, yung mga tao na hindi kasama sa bansa ng Israel, ito po'y mga hentil, itatayo niya. At ito ang wika ni Apostol Pedro, kayo'y makahari. Kaharian kayo ng Diyos dito sa lupa. Pagkasaserdote, banal na bayan ng Diyos. Kayo yung itinatag, kayo yung hinulaan. Mahigit kumulang 700 taon ang nakalilipas na itatayo niya sa lupa para maging kanyang sariling bayan at tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Alin nga po baga ang itinatag o itinayo ng Panginoon Diyos at ano ang paraan na kanyang ginawa upang maitatag ito? Sa 2 Samuel 14:14, sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, na hindi mapupulot uli, ni nag-alis man ang Diyos ng buhay, kundi humahanap ng paraan ang Diyos na humanap ng paraan na siya, ang tao, na itinapon, hindi mamalagi na tapon sa kanya. Ang ibig sabihin, tayong mga hintil noong araw, wala tayong pag-asa Walang buhay na walang hanggan. Malayo tayo sa Diyos. Pero humanap ang Diyos ng paraan. Para tayong mga hintil, ang ibig sabihin, na kung tayo mamamatay parang mga manok, mga aso, mga baboy, mga hayop, pagpatay na, wala na. Kapots. Wala na. Dumi na. Pero humanap ng paraan ang Panginoon Diyos. Humanap ng paraan para magkaroon tayo ng kung tayo man ay natapon sa lupa, maaalis tayo. Mahihigop tayong muli. Mawawala tayo sa lupa sa pagkatuyo. Mababalik na muli tayo at hindi tayo mamamalaging tapon o mamalaging patay. Mga iginagalang na mga kapatid, alin nga po yung kaparaanan na ginawa ayon sa 2 Samuel 14:14? Sa San Juan 1 at 14, nang pasimula siyang berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ayan po. Ang lahat ng bagay, ginawa niya. Ang anumang bagay, hindi nagawa kung wala siya. Ano ang ginawa nito? At bakit nagkatawang tao? Hindi nga po tao. Pag sinasabing nagkatawang tao, hindi siya tao. Ano siya? Diyos. Ano nga ang nangyari nang siya'y magkatawang tao? 1:14. Ang wika ni Apostol Juan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong na anak ng Diyos, gaya ng anak ng Diyos, katulad lang ng anak ng Diyos. Maging si Pablo, pinatunayan yan, mga kapatid. Basahin ninyo ang Hebreo, datapwat si Kristo, gaya ng anak, katulad lang ng anak. Puno sa bahay niya at ang bahay niya ay tayo. Sa makatwid, nagkatawang tao ang Diyos. Makinig tayong mabuti mga kapatid. At nang magkatawang tao, paano ipinakikilala kung sino nga siya? Sa 2:5 hanggang 10. Anong sinabi sa 2 Samuel 14:14? Humanap ng paraan para tayong mga tao magkaroon muli ng buhay. Ano ang paraan na ginawa? Nagkatawang tao. Ano ang ginawa niya sa kanyang pagka-Diyos? Pilipos 2:5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman,
na bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring isang bagay na pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya inaring siya'y Diyos. Anong ginawa niya? Hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, naging masunurin, oo, naging matapat hanggang kanyang kamatayan doon sa cross. Paano pinatunayang siya nga ang Diyos? 2:10 ng Pilipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, nang nangasa langit, nang nangasa lupa, at nang nasa ilalim ng lupa. Siya nga po ang Diyos Wala nang iba pang Diyos na luluhod sa kanya sa langit. Sino pa? Hinubad niya temporarily. He removed his being almighty. Mga kapatid, parang damit, hinubad muna niya yung kanyang pagiging Diyos at nag-anyong alipin. Nakitulad nga Nagkatawan tao nga. At yan nga nakilalang Kristo Jesus, at nang makilala na at tumawag na ng kanyang mga alagad, ano ang kanyang ginawa? Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Mga kapatid, nagtayo po ng kanyang iglesia, at kung alin yung kanyang iglesia, itinayo niya sa kanyang sariling mga salita. 7:21 ng San Mateo. Alin yung pinagtayuan niya? Itatayo ko ang wika ng Panginoon, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Yaon nga po ang kanyang mga salita sa 7:21 hanggang 29. Mga kapatid, basahin po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ang wika ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y gumawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nangakikilala. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. Makinig kayo na ang bato na pinagtayuan, hindi si Pedro, kung hindi ang kanyang mga salita. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang batong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang malakas na hangin, humampas sa bahay na iyon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa isang mangmang, nagtayo ng bahay sa buhanginan, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon. Yung kaluluwa, ibig sabihin, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Sa makatwid, wala pong pag-aalinlangan, hindi po yung Pedro ang pinagtayuan ng iglesia, kung hindi yung kanyang mga salita. Ibig lang na ito'y liwanagin ng Panginoon, mga magulang, at ito nga po yung kaharian na ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ibig ng Panginoong malaman natin, alam natin ang kaharian niya sa langit. Ito ang aking upuan. Ang upuan ko, sabi niya kay David, ang langit. Anong bahay ang itatayo mo sa akin? Ang upuan ko'y langit. Na ang tuntungan ng aking mga paa ay lupa. Na kung liliwanagin, may kaharian sa langit at meron literal na kaharian ang Diyos dito sa sangkalupaan, na ito nga ang grupo ng mga tao, ito nga ang makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang mga hintil na tinawag niya. Pinagsama-sama niya at ginawa niyang kaharian niya. Ito ang iglesia na itinayo niya sa ibabaw ng kanyang mga salita. At ano ang opisyal na pangalan ng iglesia na kaharian ng Diyos sa lupa? Unang Tesalonica 2:14,
nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa makatwid, napakaliwanag po. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang kaharian ng Diyos. Ito ang hinulaan na mayroon ng ebanghelyo na ipangangaral bago matapos ang sanglibutan. Tunay ba yan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang mangangaral na sa kanila magmumula ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Efeso 3:10. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Amen. Napakaganda po. Ngayon, bakit nga po baga naman sinasabi ng paksa bilang pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa ang ebanghelyong ipinangangaral ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Alam po natin, napakarami ng iglesia, napakarami ng relihiyon na mga Kristiyano, at marami tayong nalalaman na mga relihiyong Kristiyano na hinulaan pa nila ang ikalawang pagparito. Una na nga, itong mga Sabadista, noon pang 1800, hindi ko lang matandaan kung anong eksaktong taon, pero hindi mahalaga yon. Sila po humula ng ikalawang pagparito. Pagkatapos nitong mga nakaraang mga wika nga siglo lamang, ay humula na naman sila. Hanggang ngayon, buo pa sanglibutan. At meron tayong nababalitaan dyan, iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus. Magugunaw daw ang sanglibutan, 2001, darating na raw ang Kristo. Nang hindi matupad, nagalit sa mga membro. Kaya maraming mga membrong nagtiwalagan at naglayasan sa kanila. Marami pong relihiyon, iglesia, Kristiyano man at hindi Kristiyano, humuhula ng ikalawang pagparito. Pero napakaliwanag po kasi. Ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan. Bakit nga hanggang ngayon itong mga relihiyon na ito, kamukha ng mga Sabadista, worldwide yan. Yung mga Mormons, worldwide yan. Yung simbahang Katoliko, lalo na. Buong mundo, kilala na yan. Yung iglesia ni Manalo, nagyayabang yung mga yan. Kami milyon-milyon. Ang dami na naming iglesia. Ang dami naming katedral sa buong sanglibutan. Bakit buo pa ang sanglibutan? Yan yung mga ibang iglesia. Iglesia din daw ng Diyos, pero humula, pero hindi pa nawawasak. Wala pa ang araw ng paghuhukom. Ano nga ang dahilan? Romanos 10:14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Ayan po, ito yung mga tao ang tinutukoy. Tumatawag ika sa Diyos, hindi naman nila nakikilala kung sino ang kanilang sinasampalatayanan. Bakit nga po? Paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Ayan. Bakit nga hindi nila napakinggan ang tunay na Diyos? Bakit nga hindi nila nakilala ang tunay na Diyos? Ituloy natin ang pagbabasa. At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Wala pong tagapangaral. Wala pong mga wika nga nangangaral ng katotohanan na nagmula sa kaharian ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ibig lamang sabihin, hanggang ngayon, yung ebanghelyo na manggagaling sa iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo, hindi pa umaabot sa lahat ng bansa sa lupa. Hindi pa napapakinggan ng lahat ng mga tao sa balat ng lupa. Tunay ba yan? 10:15. Roma din. Papaano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Bakit hindi pa nagugunaw ang sanglibutan? Yung simbahang Katoliko, worldwide na. Buong lupa na yan. Iglesia ni Manalo. Mga Protestante. Yung mga Jehovah. Yung mga Mormons. Yung mga Latter-day Saints. Yung mga Crisis the Answer. Buong mundo na yan. Bakit meron pang sanglibutan hanggang ngayon? Buhay pa tayo. Hindi sila mga isinugo. Paano sila magsisipangaral? Hindi sila isinugo. Sa makatwid, hindi pa napapakinggan ng buong lupa
ang katotohanan, hindi pa nakakarating sa kanila ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gaano po baga kahalaga na ang iglesia ay mangaral, mga magulang at mga kapatid ng kautusan at ng patotoo, sapagkat sinasabi sa ating paksa, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa mga bansa. Wala pa pong katotohanan na ituturo yung mga worldwide churches, yung mga iglesia ng Diyos, yung mga simbahang Katoliko, yung mga protestante. Wala pang patotoo na naituturo sila sa mga tao. Wala pang katotohanan. Alin ang iniintay ng buong sanglibutan? Yung pagpapatotoo na manggagaling sa kanyang kaharian sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mahalaga ito. Totoo ba? Bakit mahalaga? Isaias 8:20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang iniintay po yung kautusan, mga salita ng Diyos, Biblia, at ang patotoo, yung patotoo ng mga salita na binabasa, sinasabi sa kanila. Kaya siguro kung napupunan ninyo, si kapatid na si Rilo masyadong matapang at malakas ang loob, magsaysay ng mga katotohanan, magsalita pati ng mga pangalan ng mga relihiyon na kanyang wika nga. Ang sabi ng marami, ako raw ay naninira ng ibang relihiyon, ako raw ay nananakit ng kalooban. Hindi po ako naninira. Hindi po ako nananakit ng kalooban. Sinasaysay ko po sa inyo ang katotohanan, sapagkat maliban sa katotohanan at sa mga patotoo, wala pong umaga, wala pong kaliwanagan sa atin. Kaya nga, yan ang nangyari sa buong lupa. Ang mga mangangaral, ang mga obispo, ang mga wika nga iglesia, tinuruan sila ng mga ethics Ano ba yung ethics? Yan ang mga ethics sa pangangaral. Huwag kang mananakit ng ibang iglesia. Huwag kang mananakit ng ibang relihiyon. Huwag kang magsasalita ng mga pangalan ng mga tao, kahit na sila magnanakaw, kahit na sila nanggagahasa ng mga membro nila, kahit na sila mga drug addict na, mga drug pusher pa, kamukha yung obispo sa Pilipinas. Mga magulang at mga kapatid, drug addict na, drug pusher pa, inanakan pa yung membro, yung anak, pinagsasaksak at ginawang sardinas, inilagay sa cabinet na bakal. Paano niya matututuhan yan? Kung hindi ituturo sa atin kautusan at patotoo, na yung mga ginawa ng mga obispong mga salanggapang na yan ay masasama, kung hindi ituturo sa inyo ng inyong mangangaral. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan. Kung binabanggit ko man yung mga tao na yan, yan po nalagay na sa dyaryo. Public document na yan. At wala namang masama sa sinasabi ko sa inyo. O hindi ba talagang sa maraming iglesia ng tao sapilitan ang ikapo? Bakit nalaman ni kapatid na si Rilo na dyan sa Iglesia Apostolika, Katolika Romana at lalo na nga sa simbahan o sa iglesia ni Felix Manalo, sa pilitan ng ikapo? Una-una kami galing dyan. O masama bang sabihin namin sa inyo ang naranasan namin bilang mga iglesia ni Kristo nung araw? Mga magulang ko dyan ang galing. Idinimanda pa nga nila ang tatay ko ng libelo ng magsalita ng katotohanan, pero napawalang saysay sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako naninira. Ang sinasabi ko sa inyo, katotohanan lamang. Bakit? Ito ang utos ng Diyos sa kautusan at sa patotoo. Pag hindi kami nagsalita ng katotohanan, pati kayo na mga membro namin, madidilim kayo, walang umaga sa kanila. Yan nga nangyari, ang buong sanglibutan, nasakop ng mga relihiyon, ng mga hallelujah, amen, praise the Lord, na kung magsalita parang hindi makabasag ng itlog yung kanilang mga ministro. Ayan, mga magulang at mga kapatid, ano nangyari sa buong sanglibutan? Basahin natin ang Sepanyas 1:17 na siyang nangyayari ngayon. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao sa lupa. Ito po'y hula sa huling araw, bago maghukom.
dadalhan ng kahapisan, mga undoy, mga tornado. Yan, kailan lang sa Oklahoma, ilang ulit na naman, na sila'y magsisilakad na parang mga bulag. Ang mga tao'y magsisilakad na parang mga bulag. Bakit? Sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. Ayan. Totoo ba yan na nagkasala sila sa Panginoon? Sa ating Panginoong Jesucristo? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Dadapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na ang pinakautos na sinusunod, mga utos aral ng mga tao. Ayan po. Nagkasala tayo o kayo sa Panginoong Jesucristo. Napakarami ninyo. Ayon sa Apokalipsis, sindami ng buhangin sa dagat. Kaya nga, magyabang man kayo ng magyabang, kami worldwide na. Kapatid na Cirilo, milyon-milyon kami. Ang lalaki ng katedral namin, ang dami naming miyembro, buong mundo na kami. Tatanungin ko kayo, bakit hanggang ngayon buo pa ang sanglibutan? Ayan. Mga kapatid, kaya maghunos dili kayo, huwag kayong magpaloko sa mga tao na yan. At sa mga iglesia na yan, ang ibig lang sabihin, hindi sila nagbibigay ng kaliwanagan sa mga tao, hindi sila nagtuturo ng katotohanan na nagaganap ngayon at nangyayari. Mga katiwalian, mga magulang na dapat sana paalalahanan nila ang mga tao sa lupa. Paano nga nila gagawin yun? Sila ang mga mandarambong, sila ang mga salapian, mga kapatid at mga magulang. Bakit nga? Ang tanong pa natin, bakit nga naging bulag ang lahat halos ng mga tao sa lupa? 15:14, anong katunayan? Na nagagalit sa kanila ang Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Pabayaan ninyo sila. 15:14, Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sapagkat ang mga bulag na taga-akay, kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ayan. Pabayaan ninyo yung mga relihiyon na yan. Huwag kayong mag-alala, hindi pa nagugunaw ang mundo, hindi pa natatapos ang sanlibutan, hindi pa ako maghuhukom. Pabayaan ninyo. Mga bulag na yan, taga-akay, mga sugong anghel, mga vicarious filidae, kahalili daw ng Diyos. Pero mga bulag ang inaakay nila. Ang mga membro nila, ibig sabihin, puro bulag. Pabayaan ninyo, mahuhulog silang lahat sa tinatawag na bangin. At kung alin yung bangin na yun ang impyerno. Alam natin yan, mga magulang. Kaya nga, bakit nga? Mga bulag ang halos lahat ng tao sa buong sanglibutan, wala pong nangangaral ng katotohanan. Ngayon, mga kapatid, ano ang sinasabi ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pedro? Totoo ba yan? Paano nangangaral yung mga yan? 2 Pedro 2:1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro, magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga maling pananampalataya, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Ayan, sinasabi si Kristo'y tao lang, si Kristo'y propeta lang, iba pa ang Diyos. Itinatatwa nila na bumili sa kanila, na magagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. 2:2. Kaya tayo nakakakita ng mga pare na nadidimanda dito sa Amerika, ilang ulit na yan. Nadidimanda ng sodomy, nadidimanda ng pedophile. Mga isipin nyo yung mga membrong lalaki, ginagahasa ng mga pare. Magagalit kayo sa akin. Naninirampuri ba ako? Nasa dyaryo yan. Maghunos dili kayo. Tanggapin ninyong katotohanan. Yung kamukha ng nabanggit ko sa inyo. Iglesyang kabanal-banalan daw ng Diyos. Pagkatapos, sinardinas yung anak. Kilala ninyo kung sino yan. Mga kapatid at mga magulang. That is public document na. Kaya kung banggitin man natin, ito'y ibig ng Diyos. Wala tayong ililihim. Wala tayong itatago sa kautusan at patotoo. Mga kapatid, kung hindi ako magsasalita ng ganito, wag na kayo makinig sa akin. Bumalik na kayo sa pagiging katoliko at pagiging protestante ninyo. Pare-pareho na lang kami, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga sa kasakiman at mga pakunwaring salita, 2:3 ng 2 Pedro, ipangangalakal kayo. Ayan. Sa mga kapatid,
Magagandang magsalita yan. Ha? At maraming susunod sa kanilang gawang mahahalay. Ayan nga. May nangre-rape. O kamukha ngayon, merong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi sa akin ng membro, kapatid na Cirilo, yung mga pastor nila, alam nilang may asawa na ako, panay pa pa-charming sa akin. O yan, iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus. Alin ba yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na yan? Yan yung himnaryo, unang bukas mo, unang pahina, yung mukha ng kanilang obispo, nariyan. Ano sabi ng membro? Kapatid na Cirilo, alam naman nila may asawa na ako. Puro pa-charming pa sa akin. O yan, mga magulang, bakit hindi mo lalayasan yung mga iglesyang ganyan? Kaya nga, maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ipagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ano po ang pinakamensahe ng Diyos sa paksa nating ito? Bakit? Hanggang ngayon nga hindi pa dumaratal ang pagkawasak ng sanglibutan at hindi pa nagaganap ang ikalawang pagparito. Basahin po natin ang mga huling talata. Buksan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, 24:14. Ang katotohanan nga po ay hindi pa nakakaabot sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, makinig kayong mabuti, hanggang ngayon po, hindi pa na ipapahayag ng Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Hindi pa nila napapakinggan kahit sa radyo, kahit sa kung ano-anong mga paraan. Hindi po ang iglesia ng Diyos Mga magulang, itong pinakaaba, itong pinakakakaunti sa bilang, itong pinakamahirap. Sapagkat kami nabubuhay sa pananampalataya. Di kami nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Kaya maraming relihiyon, nakita na ninyo, kakuntsaba, yung mga presidente, yung mga hari, yung mga reyna. Kaya tuwing eleksyon, mga kapatid, sila ang takbuhan ng mga hari, mga reyna. Bakit? Sapagkat, halimbawa, yung mga presidente, mga senador, binibili yung kanilang boto. At ito namang mga obispo ng mga iglesyang ito, binibenta yung boto ng kanilang mga kaanib na sinasabing ito ang utos ng Diyos. Ang utos ng obispo, utos ng Diyos yan. Ay nako, Panginoon kong Diyos. Nawala na yung dapat sundin. Magkahiwalay ang iglesia at ang relihiyon. Dapat magkahiwalayan at ang kalayaan ng inyong membro bilang mamamayan ng isang bansa. Hindi nyo dapat panghimasukan. Bahala sila. Kung sino ang gusto nilang iboto. Hindi, nangyayari. Ayan Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, malakas silang dumami sapagkat makapangyarihan sila. Lalo na nga kung lumalabas yung mga politiko na ibinoboto nila. O tunay ba, mga kapatid, na hindi pa nga na ituturo ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dahil nga wala tayong influensya, dahil nga wala tayong kapangyarihan? Basahin ko lang ang paksa. 24:14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng buong sanglibutan, sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, darating ang wakas. Ano ang tanong natin? Anong katunayan na iyang mga iglesyang pangbuong sanglibutan, Protestantismo, Katoliko, maging mga iglesia ng tao, hindi sila ang hinuhulaan na meron ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Kaya hanggang ngayon, buo pa ang sanglibutan. Ipangangaral ka ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, hindi pa nagaganap sapagkat ang ebanghelyo na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hindi pa na ipapalaganap ng Diyos sa buong lupa. Bakit? Wala tayong kapangyarihan, wala tayong kalakasan na tulad ng ibang relihiyon ng mga tao worldwide na, kasi maimpluwensya, mayaman sila, bilyon-bilyon ang kanilang mga resources. Ngayon, ano ang paraan na isinasakatuparan naman ng Diyos sa huling araw na ito upang ang ebanghelyo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang kaharian ng Diyos ay lumaganap? Makinig kayo mabuti Kanina merong ginawang paraan para magkaroon ng iglesia ng Diyos. Ano ang paraang ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao, nagtayo ng iglesia.
para maipangaral ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa huling araw, ano ang paraan? Para ang iglesia o ang kaharian ng Diyos o ang ebanghelyo na galing sa iglesyang kanyang itinayo makarating sa buong sanglibutan. Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito, ang kaalaman ay lalago. Ayan, lalago ang karunungan ng tao. At nalalaman natin, napakalago na. Ito ang paraan. Katulad nga po ng tinatawag na internet. Meron ng internet. Sa isang kisap mata, mga magulang, ang salita dito sa Los Angeles, makakarating na sa buong mundo. Maituturo na ang ebanghelyo, ang kaharian, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kaya po, sa internet, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook. Bubuksan na lamang ninyo ang inyong mga computer, mapapakinggan na ninyo ang ating mga sermon, ang ating pagsamba, ang ating mga pamamahayag, mga magulang, at tinitiyak ko sa inyong malapit na sapagkat sa mga panahong ito'y nakita na natin ang lahat ng katuparan ng mga inihula ng Panginoong Jesucristo bago magkatawang tao, mga magulang, at nang siya'y magkatawang tao, mga kapatid, ganap na ang lahat ng mga palatandaan. At ang isa na lamang na hindi pa nagaganap, ito nga pong pangangaral natin ng ebanghelyo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon lang tayo nagpapasimula sa internet. Sa maniwala kayo sa hindi naman sinasabing tatanggapin ang tao. Hindi naman sinasabing tatanggapin tayo ng mga Italyano, tatanggapin tayo ng mga Aprikano, na tatanggapin ang ebanghelyong ito ng mga injek ng mga hindi. Ang sinasabi, ipangangaral sa buong sanglibutan. Mga kapatid, pag nakarating na yan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa lahat ng bansa sa lupa, tinitiyak sa atin, darating na ang araw ng paghuhukom. Ito po ang ating naliwanagan. At ano ang payo sa atin ng Diyos? Mga magulang at mga kapatid, 3:14 ng ikalawang Pedro. Kaya nga mga minamahal, darating ang araw ng Panginoon. 3:10 muna. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya nga po, walang nakakaalam ng ikalawang pagparito. Ito lang ang hudyat. Kailangan makarating ang ebanghelyo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buong lupa. Mapakinggan man lang ng sino man kahit hindi nila tanggapin. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito. Pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, sa katawan ni Kristo, na walang bahid, dungis at kapintasan sa paningin ng Diyos. Amen. Ito po ang ating naliwanagan. Ito nawang patnubay, ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob, ibendisyon at ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.